Hi guys, welcome back here in our YouTube channel. If you're new here, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Good day everyone! So sa video na ito, ipapakita ko ang step-by-step process kung paano mag-add ng personnel sa LIS. Kung first time mong mag-add ng personnel sa LIS or gusto mong maiwasan ng errors sa pag-add, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Okay, so simulan na po natin. Una is login lang natin ang ating LIS account sa school head. Then as you can see, napunta na po tayo dito sa ating account. Then click lang natin itong administration. Ayan. Next, click natin yung manage personnel. Ayan. Then dito, try natin i-search yung TIN if meron na ba siyang account. Try natin i-search yung TIN. Okay. Usually, pag newly hired teachers, pag i-search natin yan, wala pa talaga ang record yan. So, no record found. That is why click lang natin yung by name. Ayan. Then, ilagay lang natin yung first name ng ating colleague. Then, ilagay lang natin yung last name. Then, click lang natin yung search. Ayan. So, as you can see, record not found. Click lang natin yung create new record since wala pa tayong nakikita na record. Then, click ulit yung new record. Ayan. Then, ilagay lang natin yung middle name niya. No, yun ang pinaka-importante din, birth date at TIN. At least, malagyan mo lang or ma-fill in mo lang lahat ng necessary information. Then, gender. Then, we have also the birth date. Then, the TIN number. So, yun lang po ang pinaka-importante sa new personnel. Pag-add ng new personnel po. Okay, so try nating i-create ang account without fill in the birth date. Ito yung mangyayari po. Ayan. So, form validation field since wala pong birth date. So, ilagay lang natin yung birth date natin. Ayan. Lagay natin female. Okay. Then, ilagay lang natin yung birth date. Okay, so once malagay na po natin yan, ayan, so nalagay na natin yung mga necessary information, all we have to do is click lang natin yung create pagkatapos nyan. Okay, so click natin yung create. So ito po yung mangyayari. Next is create lang kayo ng username. No? Anong gustong username ng inyong colleague or it could be kayo na lang ang mag-create as an ICT. Pwede rin yon. Okay, so since wala ang colleague ko, so ako na lang gagawa ng username. Pwede naman itong match-change anytime. Okay, so create ko lang. Ayan, create account. Okay, pag ganito, form validation field, lagyan nyo lang ng number yan kasi common na username kasi yan. So, lagyan nyo lang ng number. Ayan, so mag-a-activate na po siya. Or, account being created. Ayan, goods na po yan. Exit lang natin. Click lang natin yung search. Try natin if ma-search. Ayan, so as you can see, may nakikita na po tayong result. No? Makikita na sa search bar. So, back lang tayo sa LIS. Wait for a while. Iba-back lang natin. Okay, try din natin i-search. Gamit lang yung TIN if masi-search na ba talaga yung name. Or na-activate na ba talaga yung account na ginawa natin sa LIS. Okay, wait lang for a while. Ilo-load ko lang po. So, medyo... Ayan. Wait lang okay, so ito. Username or TIN. Try nating search yung TIN if gumana na ba. Masi-search na ba yung colleague natin. Na-create na ba yung account. Okay. So, wait for a while. Then, pag login ng TIN natin, click lang natin ulit yung search. Okay, ayan. So, as you can see, na-add na natin yung personnel. Okay, so, all you have to do is mag-add lang role. Yan. So, kung gusto nyo. So, ganun lang po siya kadali ang mag-add ng personnel sa LIS. And that's all for today, guys. Hopefully, you like our video for today. At sana may natutunan kayo. And please do like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorial. And see you on my next video.